Nako, heto na po mga kaubayan, Senator Pia nagbabala na malaking pasabog. Nako, huli na sa buwatan sa flood control. Hawak na ng Blue Ribbon Chairman Pia Cayetano. Minority Bloc, yari na. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga ka-review natin, bago po natin i-play yan, eto, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga po, ang post ni ang pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. Mula po sa News PH. Wala akong pinagsisisihan sa pagiging presidente. Anong masasabi niyo dyan mga kaubayan? Ang ating pong presidente na si President Bongbong Marcos Jr. ay walang pagsisisi mga kaubayan na siya po ang naging presidente. Buti ka pa sir, no? Buti ka pa Mr. President, wala kang pinagsisisihan. Isa lang po ang pumasok sa isip ko nang nabasa ko po ito. Siyempre, hindi po sila magsisisi. Paldong-paldo na no? Pag ikaw ba pumaldo, magsisisi ka pa? Ang taong bayan ang nagsisisi mga kababayan. Kung bakit naging presidente, sa pagiging presidente ni President Bongbong Marcos Jr. Naghihirap po ang taong bayan sa panahon ng pamumuno ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. Mamaya may papakita po tayo na isang report na kung saan talagang bagsak na po ang Pilipinas dahil po sa administrasyong ito. Bago po natin simulan yan mga kababayan, ito po muna ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, puro mga picture po yung lumalabas ito. Teka lang, napakadami naman to. Ito. Sabi po dito, the best president we ever have. Dahil napakalinis ng Pilipinas, kahit kaban ng bayan, malinis. Ayan malinis na din. We always support BBM. Ayan mga kaubayan. Pero kami, sising-sisi. Na anong ginawa mo sa Pilipinas, nilimas ang kaban ng bayan. Beset, sabi po ni Cheryl Cruz. Sabi naman po ni Sweet Cheese Season, kami ang sising-sisi. Kanta na lang tayo ng kulang, kung maibabalik ko lang. Kung maibabalik ko lang. Ayan. Sabi naman po ni Ove Lee, maybe later pag ikaw naman ang nasa dahig. Yan ang presidente naming si BBM, sabi po ni Earl. May puso, malasakit sa kapwa, may awa sa mga mahirap sa parte. May prinsipyo at paninindigan, higit sa lahat, bangag at may sayad. Aray ko po. Ito naman po ang sabi ni Lian, Jason Perlina, ang galing naman ng Pangulo. The best, the best ka po, PBBM. Natatangi ka po sa lahat. Ikaw na walang pakialam sa lahat ng nangyayari sa kapwa mo politiko. Ikaw na iba ang sinasabi kapag nasa SOCMED, pero pag walang kamera, ano nga ba ang totoo? Napakagaling mo. Napakagaling mo po. Sobrang kahanga-hanga basta mahilig yung administration ngayon. Magsona na pa po kayo ulit. Magsona na kasi ito Abangan namin ang iuulat mo sa taong bayan. Salute po, BBM. Hindi ko alam kung ano pong laman ng sona ng presidente, pero isa lang po ang masasabi ko. Baka walang laman ng sona ng presidente. Baka nga wala nang maniwala sa sona ng presidente. Mga kababayan, ano naman ang i-report nila? Wala naman po silang mga proyekto. Diba? Sana po, para may mai-report kayo, mga accomplishment, Hindi yung accomplishment ninyo, napadala na si Duterte sa dahig, si iba to inaaresto, si BP Sara ini-impeach. Yan ba ang mga pwede ninyong isona? Diba? Hindi yan ang hinahanap ng tao. Ang hanap po ng taong bayan, alam niyo po kung ano? Nasaan na po yung mga proyekto, mga kaubayan, yung mga big ticket project tulad po ng proyekto ni former President Duterte. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? At eto, pasadahan din po natin to. Ito po, yung sinasabi kong ebidensya na kung saan talagang hindi talaga sila magsisisi. Okay?
Taong bayan ang magsisisi dito. Ito po sa ang ulat mula sa World Bank. World Bank warns, yan, binalaan na. World Bank warns of economic slowdown in the Philippines. Outlook for quarter 1 2026. The World Bank has warned that the Philippines' broad-based economic slowdown in the first quarter of 2026 could spill over into weaker household incomes and higher food prices. Ayan na nga ba? Tapos hindi ka pa nagsisisi na ikaw ang naging presidente. Buti ka pa. Sa bagay, kahit naman magbahal ang mga bilihin, mga kababayan, at bumaba ang income ng mga household, wala naman pakialam yan eh. Importante sila, paldong-paldo na. Diba? Ay, nako. World Bank po ang nagbalita niyan. Binasa lang po natin mga kababayan. Mula po sa World Bank. Ito namang World Bank, sanay na po kami na naghihirap. No? Ang mga Pilipino, sanay na po na naghihirap. Kaya kayo, World Bank, please naman, huwag ninyong pautangin ito. Wala lang matitira sa mga susunod na henerasyon kapag utang ng administrasyong ito. Pwede po ba, World Bank? I know, it is your business, no? Money is your business. Pero sana naman po maawa kayo, huwag na nyo nang pautangin to. Tingnan nyo ito po lang dito sa sinasabi nyong economic slowdown. Pwede na po itong maging ground na hindi nyo na sila pautangin pa. Hanggat hindi po nila na ibabalik yung mga inutang eh. Diba? Kasi hindi naman ginagamit sa tama. Inilalagay lang sa maleta. Putik na yan mga kababayan, diba? Pinaglalaruan tayo. Nako po. Ano po ang inyong masasabi dyan mga karabin natin? Just comment down below. At eto na nga. Bago po natin i-play yung video, eto mga kababayan, gusto ko lang pong i-share ito. Ito, last na po ito. Tapos i-play na po natin yung video. Gusto ko lang pong supalpalin ito si Sindanya. Sabi po kasi dito ni Sindanya, Representative Sindanya, sinabing nalabag ni Senator Padilla ang batas ng ICC. What? Anong pakialam ni Senator Robin Padilla sa ICC? Diba? Importante sa kay Senator Robin Padilla ang batas ng Pilipinas. Ganito na ba ngayon? Counting gulo, counting di pagkakaunawaan, for example lang, ICC na agad ang sagot. Mas mabuti pa Sindanya, no? Mas mabuti pa doon ka na tumira sa sinasabi mong ICC. Kasi baka mamaya makurot ka lang, di ba? Baka makurot ka lang, kasuhan mo na agad sa ICC. Di ba? Ay nako. Anyway, ito pong naging komento ng ating mga kauban patungkol dyan mga karibin natin. Sabi po dito, konting galaw lang, ICC kaagad ang sagot nila. Correct, di ba? ICC, no more same bangag. Ikaw dapat dalhin sa ICC, hindi ka need sa Pilipinas. Sige, hit pa. Ayan. Mukhang may crush itong singiwi kay Ruben. Ayun sabi po ni Dindo. Sabi naman po ni Julius, maniwala sa'yo. Ang ngiwi mo. Maigo ni Lamparo ni Idol. Senator Robin, ngiwig ni Samot. Ayan. Ewan. Awan itnas mangyayari. Ano bang to? Dialect Ay, sana all palinghado. Ayan, palinghado. Kala ko ngiwi lang yan, but ngawa ng ngawa. Ayan po ngiwi na nga, ngawa pa ng ngawa, wala pa sa tama mga kababayan. Kung gusto mo kasuhan mo dito sa Pilipinas si Senator Robin Padilla, Sindanya, di ba? Hindi ka naman niya aatrasan basta sa Pilipinas ka magkaso. Pero sa ICC, anong pakialam ni Robin Padilla sa ICC? Diba? Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? Comment down below. At eto na nga, pasadahan na po natin yung patungkol po kay Senator Pia Cayetano. Pasok ka. I hope now kasi meron na pong bagong Eto na, ayan. Breaking news po si Senator Pia Cayetano, bagong chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Okay? Bakit siya, hindi si Marcoleta? Kasi si Marcoleta, Red Ribbon Committee. Hindi, biro lang po. Biro lang. Huwag mo nang ulitin niya, Banat Bay. Hindi, kasi ganito yan. Ako, okay to. Para sa akin, kasi syempre, alam naman natin si Marcoleta.
okay din naman si Marcoleta pagdating po sa ganyan, lalo na abogado. Abogado rin naman po ito si Senator Pia Cayetano. Ang akin lamang po, para at least hindi naman ma-accuse na impartial, na biased itong Blue Ribbon. Dapat kasi, tama yung ginagawa ni Senator Cayetano pagdating dito, na iniisip niya yung, hindi lang yung majority. A good leader should also think of the other side. Bakit o kanyo? Kasi hindi naman po siya Senate President ng majority lang. Senate President siya ng the entire Senate. So, he has to satisfy the other senators. Or else, baka mamaya pagka masyado yung biases, katulad ng ginawa ni Soto at ni Lacson, baka bumaligtad yung iba. Iyon ang iniiwasan. It's better to stay as a Senate President instead of ilagay natin yung ikakabaligtad ng iba. Bakit? Syempre, alam naman natin si Senator Marcoleta minsan, minsan, alam mo yon, maraming banat talaga ganun talaga you have to learn how to play sa Senate because you are 24. You are 24 senators. Pag hindi ka pumatas dyan, baka masulot pa yung leadership ng Senate. Mas lalo pa tayong maulat, ika nga. Kailangan tawag dyan para bang sa chess yan. Hindi ka pwedeng lusob na lusob. Pag lumusob ka ng lumusob, baka maubos ka. Yung mga naglalaro ng chess, alam niyo yung chess. Hindi po ito, ha? Iba yung naglalaro niyan at saka naglalaro ng chess. Yung chess. Kasi may T yung chess mo Chess. Okay? Yung ganun-ganon, no? Hindi ka pwedeng lusob na lusob. May diskarte rin, mayroong pagkakataon na medyo atras ka ng kapiraso. Alam mo yun? Yeah. So maganda ito kasi, one, involved si Pia Cayetano dito. Sobrang kitang-kita natin yung kung gaano siya ka-passionate pagdating sa nangyari sa Senado. At mantakin mo. Pag pinatawag niya si Matibag na sinigawan siya, ang saya nun. Sayaw nun. Ang lupit nun, di ba? Mantakin mo. Okay. Isupina natin si Matibag. Ngayon mo ako sigawan as a chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Contempt agad. Ano sabi mo? Yeah, exciting yan sa hearing. Ngayon, akala ko ba banat bay medyo na nababagalan ka dito kay Cayetano pag akala ko ba tapos sasabihin mo ibabalanse dapat. Ako yung frustration ko lang naman po 'yon. Hindi ko naman sinabing dapat gawin na ni Senator Cayetano. Frustration ko lang na nauunahan tayo sa kasinungalingan. Kasi sinungaling yung mga binibigay nila So pag sinabi mo na ngayon yung totoo, nako, baka medyo hindi napakinggan ng tao. Kaya sana medyo bilis-bilisan natin dyan sa Senado kasi ayan na. Ano na naman bukas, Thursday na. Tapos na ata ang Senado. Wala na ata silang bukas. Sabi Monday daw yung pagdinig. Simulan na natin mga sir, mga ma'am. Yun lang atin ha. Hindi ko tayo pumupuna ng masama ha. O ibig sabihin din na natin sinusuportahan ang leadership ng Senate. No. Senate is the last defense, ika nga. We will support our senators, especially the leadership of the Senate na si Speaker. Nasanay kasi ako Speaker dati siya. Senate President Alan Peter Cayetano, we support him. Matalino yan, magaling yan. Pero ano lang natin, konting bilisan natin sir para medyo makahabol tayo sa kasinungalingan nila. Puro sila kasinungalingan Eto pa, papakita ko lang sa inyo ha. Wait lang ha. So, it's all. Sir, minimaintain nyo ba na isang shot lang ang ginawa nyo, sir? Tatlo daw kasi sir yung pinag- Dali. We will show you. Bigyan mo kami ng konting panahon. Hindi yan. Sorry. Saan na yun? Samantala, tinawag ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na panic firing ang pamamaril ng Office of the Senate Sergeant Bago na ngayon. Panic firing naman ngayon. at Arms sa Senado.
Dahil dyan, inirekomenda na nilang sampahan ng mga kasong kriminal ang 3 tauhan ng OSAA, kabilang si Mau Aplasca. At para po sa detalye live mula sa Camp Crame sa Quezon City, may Express report si Mon Gualvez. Mon, ano-ano ba itong isinampang kaso at ano ba daw ang basihan? Ruth, gumamit daw ng puwersa sina Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at kanyang mga kasamahan na malinaw na paglabag sa batas pagdating sa security services. Yan ang naging basihan ng PNP. So labag na pala kayon mga kababayan, no? Yung gumamit ng persa sa security services. Abay, anong gagawin nila kung ganyan palang mga pangyayari dyan, mga karbi natin? Diba? Nilulusob na kayo, hindi pa kayo gagamit ng persa. Ay, grabe naman itong mga pag-iisip ngayon, mga kababayan. Talagang gusto nila, ha? Gusto nilang palabasin sa taong bayan na mali yung ginawa ni Aplasca, na nag-warning shot, no? Eh, sino naman pong maniniwala sa inyo? It is a common sense, mga kababayan. Kapag inaatake na kayo, ha? Kapag, di ba, pinipersa na kayo, okay? Kapag may threat, di ba? Kailangan yung dumupensa. Warning shot nga lang eh. Di ba? Hindi po yung iba naman yung si Coco Pimentel, sabi niya pinagbabaril daw yung mga tao sa loob. Hindi naman po ganoon ang nangyari. Di ba? Base doon po sa mga unang mga reports. Ngayon iba na kasi yung mga reports ngayon eh. Di ba? Yung warning shot ngayon, panic shot naman, mga kababayan. Di ba? Ay, grabe itong mga kalokohan nila, mga karibin natin. Sino pa kaya ang maniniwala sa totoong nangyari? Naka-live. Yung mga media noon, di ba? Naka-live doon sa pag-atake na yun. Ha? At sila mismo nakasaksi. Pero ngayon, anong nangyayari sa mga media? Magsalita naman kayo ng totoo. Di ba? Kayo mismo ang nakasaksi, tapos ngayon babaliktarin nyo rin. Diba? Anyway, ganun po talaga pag sabi nga ni sino ba nagsalita na direktahan niya sinabi no? Ito si Senator Marcoleta kanina sa latest vlog natin, no? Sabi niya yung iba sa inyo mga bayaran naman. O yung mga media kinausap niya. Yung sa iba inyo nababayaran, no? Sana parang yung context ay nabayaran kayo. Yung iba sa inyo ay nababayaran. Anyway, ano po ang opinion ninyo dito, mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.